pa. Itigil na ang pagpaing sa Laguna! Isa pa. Itigil na ang pagpaing sa Laguna! Unusual. Magbago ang ay ngayong gagawing halalan, hindi lang po sa ating bansa, lalong-lalo na po sa lalawigan ng Laguna. Sana po ay matiwasay ang pagdaraos ng halalan, walang karahasan, walang kung anong mga violasyon ng batas ang mangyayari, at mailuklok sana ang tunay at nahalal ng taong bayan ng lalawigan ng Laguna na hindi gumagawa ng anumang paraan para supiin ang kagustuhan ng mga tao sa ating lalawigan ng Laguna. Pagpunta niyo po rito, anong purpose po? Ay, unang-una kami tayo. This is a prayer rally to seek divine intervention so that there will be peaceful and orderly and honest elections not only in our country but particularly in our province of Laguna. Alam na po ninyo na sa past few days ay maraming balita at totoong balita na napakaramit malawak na bilihan ng boto nangyayari. Kaya meron diyang mga kandidato na nagsipag-file ng petition ngayon sa COMELEC. So other than that, ay sana ay dinggin ng COMELEC na ito'y pasihan na. So hindi lang, sabi ko nga sa inyo, hindi lamang ito kagustuhan ng tao, ito ay ang final judgment, ito ay ang ating Panginoon. That's why the purpose of this prayer rally, and we are wearing white to symbolize clean, orderly and honest election. Attorney, yung mga nakaraan nyo, sino ba yung pakalino nga? Sino po yung sinampahan nyo ng disqualification ng mga kandidato? Other than dun sa petition na pinail ng MVP law, na ako yata'y na-interview mo rin, ay apat na tao yun, na ngayon ay kasulukuyang nakabimbing pa sa petition. Pero meron pang nauna dyan na petisyon. The same Ruth and Ramil. It's against Governor Ramil Hernandez and the wife, Ruth Hernandez. So up to now, the petition is still pending, and we are hoping through God's intervention na sana ay ito'y madesisyon na sa lalo madaling panahon para sa kabutihan ng mga taong bayan na ito, kanilang pamilya, kanilang kaanak, sa lahat ng mga taga-probinsya ng Laguna. Sir, after the petition, meron pa bang nag-motion? Anong pong motion? Doon sa petition ninyo, sa COMELEC? Meron bang motion? Wala pa po akong natatanggap o wala pang sinasabi sa akin ang law office na humahawak ng motion na yan. Kaya wala pong masasabi. Sorry, I have not yet seen the motion po na sinasabi ninyo. Attorney, kamusta na po yung apat na tinulungan nyo na petitioner na nagsampa ng kasong disqualification laban sa mag-asawang Hernandez? Ano po ang ibig sabihin na kumusta sila? Kamusta na po? Ano kalagayan nila ngayon? Nasaan po sila? Ay, sa aming paniniwala, sila ngayon ay patuloy ang kanilang normal na buhay. Kasi wala namang kaming nababalitaan pa na kung anong nangyari. Bukod ata dun sa may sinasabi, kung anong channel yun, sinabi na sa akin na parang nag-withdraw daw. Yung apat? Yung daw, because hindi ko pa nakikita nga yung motion. Ayun ay balita lamang sa TV. Ay ang balita para sa aming mga abogado, hindi ebidensya yan hanggang hindi namin nakita yung motion. So, ang tenor ng iyong tanong ay tungkol doon sa pag-withdraw. Kung yun ha. Ay unang-una, yan ay palagi na nangyayari sa mga kaso, kriminal, civil at administratibo. Hindi na iba yan yung pag-withdraw. At maraming kadahilanan na pag-withdraw. Yan ay baka alam niyo, tinakot ang pamilya, yan ay nabayaran ng langit at lupa, kaya nagbago ang kanilang isipan. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, ay kung yan man ay totoo na nag-withdraw, ay ang latest ay parang may report na ito ay kinidnap. Yung apat? Yung apat ay kinidnap. So sabihin nawawala, pero ang sabi ng mga kaanak ay parang may kumuha ng mga tao.
Kaya siguro ay napilitan na mag-withdraw. Ngayon, ganun pa man, ano pa ang mangyayari sa kaso? Ayan ay didinggin pa ng COMELEC. Ang circumstances behind the recantation. Kasi hindi naman papayag ang hukuman na basta-basta ka magbabago ng saloobin. Oo, totoo. Ikaw ay kusang nagbigay ng salaysay at makaraan ng ilang sandali ay bigla kang Kambya. nagbago. So, merong katakataka. Bakit? Sa ganitong alam mo, napakainit na labanan ay lahat ay walang imposible. Basta pag kayo ay napangakuan na sabi ko ng langit at lupa, ay lahat kayo ay pipikit na lamang ang mga mata at bahala na si Batman kung anong gagawin. Sir, bukod po doon sa mga i-final ninyong ebidensya sa COMELEC, meron bang bago ngayon or tuloy-tuloy ba ang Sa palagay vote-buying ko ay meron activities? pang mga bago. Kasi may mga nag-feed sa amin ng istorya na tuloy-tuloy pa rin ang garapalang pamimili ng boto sa bayan sa lalawigan ng Laguna. Buong Laguna to, attorney. Buong Laguna. Lalo ngayon, ilang araw na lang po ang eleksyon. Ay di katakot-takot, nagapangan ang mangyayari dyan. Yan ay sakit na eh. Yan ay sakit ng matagal ng sistemang politikal sa ating bayan. Nandiyan ang batas, pero masakit pa sabihin, ay parang walang ngipin ang batas. Kaya nga kami ay inaasa na lamang sa may kapal eh, kung ano ang gagawing solusyon para sa bagay na ito. We have no other choice but to do it. Sir, may panawagan ka ba sa mga botante o residente ng buong Laguna? Ay kasama ko po ang mga botante ng Laguna, kanilang mga anak na hoping na sa ganito pagkakataon na sila nga ay hindi naman hopeless. Naniniwala pa rin sa batas na sana ay maidaos ang isang halalan, peaceful, orderly, and honest election. Sir, kayo po ay nandito pang manawagan sa COMELEC. Baka may mensahe kang gusto ipabot kay Chairman George at sa COMELEC. Opo. Kagaya nga po ng aking sinasabi kanina, ay kaya nga hindi kami doon nagpapapicture para hindi sabihin masyadong partisan ng aming puli activity. Kami ito'y panawagan sa may kapal na sana itulungan. Sinasama na rin namin sa aming panalangin ang ating chairman, kagalang-galang George Garcia, kasama ng 10 commissioners, na sana ay dinggin na itong aming mga panawagan. Na pamamagitan ng kapangyarihan na idinulot sa kanila, na binigay sa kanila ng saligang batas, ay bigyan na ng tuldok at tapusin na ang malawakang Bentahan ng boto. bentahan ng boto, lalong-lalo na sa ilalim ng kasulukuyang gobernador ng Laguna, si Ramil Hernandez, at ang kanyang may bahay na si Ruth. Kasi sabi ko nga sa inyo, ako'y unang nagsalita, ay ito ang pinag-ugat ng pinagmulan. Di ba? Ito ang pinagmulan ng ugat sa atin. Tama lang ito? Di ba? Kayo ba ay nakatanggap nito? Hindi po. Nakita mo, may pinipili, ibig sabihin na binibigyan. So ito ang simula ng sistema sa malawakang pagwili ng boto. Magkano naman? Ayon nga sa salaysay na rin nung sinabi, ito'y 2,000 piso ang kapalit nito. Mabuti lamang at may mga tao tayong katulad na kasama namin Sila nagbulgar. na other than that, hindi sila parte o nakatanggap nito. So, ibig sabihin ay may pinipiling lugar ang pinagbibigyan nito. Bagamat ang nakalagay dito ay provincial government of Laguna. Ano po yung card? Itong blue card na ito ay nagbibigay ng health benefits sa mga tao sa Laguna. Ito ay may kargang pundo ng local government. Ito'y budgeted. Milyones ang dito. Pero dun sa mga nagbigay ng testamento at yung nag-file ng petition, di umano, ito ang ginagawang passes sa bentahan ng boto. Ito ay hindi ka makakakuha ng 2,000 piso pag wala ganito. Hindi ka makakasakay sa bus na dadaling ka sa isang private warehouse sa Kalamba kapag wala itong blue card na ito. So ito'y passes. Ito ay pag-aari ng gobyerno ng Laguna. Kaya ang nakalagay po ma'am dito ay Provincial Government of Laguna, blue card number, serbisyong tama, health card. Sinong nakalagay? Governor Ramil Hernandez.
So, ito po ang nagbunsod ng ng simula ng kung anong pangyayari. Ang bentahan ng boto. Ngayon po ay meron din kaming sinasagawa na parallel na rally sa Calamba ngayon, na siguro ngayon ay tumutulak na. Hindi ko lang po alam kung ano ang kaganapan nangyayari doon. Kaya siguro ay mamaya-maya ay tingnan natin. Mapayapa naman nating ginawa itong ito. Sa Kapitolyo po, sir. Sa Calamba, sa Comelec office. Comelec Sa Calamba. office. Ganito rin. Isang peaceful rally na kung anong gusto namin ibigay sa Panginoon ay sana dinggin naman nila. Attorney, sino yung leader niyo dito? Bros? Ito. Ito. Oh, pwede ka magsalita yung sinasabi ni Attorney, gano'n nyo nasaksihan yung talamak na... Totoo po yan, taga Los Baños po ako. Anong pangalan mo? Alex po, Glorioso. Oh, tiga Los Baños ka. Paano mo nasaksihan yung talamak Malawak na po ang bentahan? botohan sa amin. Oo. Bilihan ng boto po. Oh, sino yung namimigay na yan? Ano po, mga kagawad nila. Saka yung, basta gapangan po kasi doon pag eleksyon. Oh, magkano ang bigayan? Ay, may 3,000. Depende po sa ano yun, kasi sa leader. Siyempre yung leader po hindi natin alam kung magkano sa kanya. Pero bili niya 2,000. Ano, So galing pa kayo ng Laguna lahat? Opo, Iba't opo. ibang lugar? Opo. Ayun. Kinukupitan din ng leader. Siyempre po. Ano yung nagtulak sa inyo na lumantad at magsabi ng katotohanan na talamak ang vote buying ng Laguna? Sino yung nasa likuran nyo? Yung boto namin. Pero para po maging maayos na po ang maging botohan doon. Okay. Opo. Kuyang, until now ba, meron pa kayong mga namataan na talamak pa rin sa mga partikulang lugar? Hindi na po siguro mawawala yun sa lugar namin. Kasi po yun na yung kalakaran pag eleksyon. Gagapangan po pag malapit na. Sabay-sabay kayo sumigaw. Itigil na ang vote buying sa Laguna! Isa pa. Itigil na ang vote buying sa Laguna! Isa pa. Itigil na ang vote buying sa Laguna!